Emma Tiglao, pinaingay ang stage ng Miss Grand Philippines sa kanyang unexpected comeback. Mainit ngayong pinag-uusapan ang ginaganap na Miss Grand Philippines 2025, lalo pa itong pinaingay sa pagsali ni Emma Mary Tiglao, kung sa first screening ay naging matunog ang pangalan ni Anita Rose Gomez bilang isa sa mga frontrunners as the one to beat. Sa pag-extend ni Mr. Arnold Vegafria para sa second screening ay di inaasahan ang paglahok ni Emma Mary Tiglao na siyang nagpaingay lalo sa pageant. Marami ang nabigla dahil wala talagang nakaalam ng biglaan niyang pagsali dito. Sa mga nakaraang buwan bago magsimula ang pageant ay maingay ang mga pangalan ni Michelle D. Gazini Ganades, Celeste Cortesi at Anita Gomez. Sa kanilang lahat, si Anita lamang ang nag-confirm ng pagsali, and the rest ay hindi naman tumuloy, kaya laking gulat ng lahat ng biglaang nagpa-teaser ng pagsali ni Emma Tiglao, at sa kanyang pagsali ay hindi na nakakagulat na makuha niya ang atensyon ng lahat. Makikita na mas exciting ang mga tao kapag naasa stage si Emma dahil kapansin-pansin naman talaga ang glow up niya. Kitang-kita na full of energy siya and confidently beautiful. Makikita sa stage ang impact niya sa audience at ang reaction ng mga fans sa kanya, like sa sashing ceremony, kung saan mas tumingkad ang kanyang kagandahan sa suot niyang pink dress. Hindi rin siya nagpapakabog sa stage kahit pakatabilan niya si Anita, na isa ring mainit na pangalan sa batch nila. Sabi pa nga ng iba, nilamon niya ng buo si Anita, kung sa bewang, kay kek na ang corona dahil sa liit ng sukat nito, pero kung tangkad, ganda ng mukha, at alindog, lahat ito ay na kay Emma Tiglao na, matangkad, makinis, maganda, at higit sa lahat matalino pa. Sa ilang taong experience niya as news anchor ay masasabing bihasa na rin siya sa pagsasalita in front of audience, kaya for sure wala na siyang kaba sa Q&A portion. Kung pasarela naman ang pag-uusapan, mas madaling sanayin ang lakad at projection, kesa sa utak. Mahusay din naman siya, kung nakukulangan man ang ilan sa pasarela niya, madali na lang na ma-improve iyon lalo na at napakarami ng mga training camps ngayon sa Pilipinas who are willing to teach young and promising talents, at dahil magaling na siya magsalita, hindi na magiging mahirap ang pagsasanay sa kanya sakali mang siya ang mag-uwi ng corona. Mas madali kasing sanayin ang tamang paglakad kesa ang pagandahin ang pagsasalita to fit the qualifications as a beauty queen. Anong masasabi mo rito? Si Emma na kaya ang mag-uuwi ng corona at magdadala ng back-to-back win ng bansa sa Miss Grand International? Please comment down. Please like and subscribe. Thank you.